Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Gaano nga ba kalakas ang starting 5 ngayon ng Barangay Ginebra at malayo ba ang mararating nila ngayong All-Filipino Conference? Ongoing na ang Philippine Cup at isa sa mga koponan na hindi pa nakapaglalaro ay itong crowd favorite na Barangay Ginebra. Hindi pa nakapaglalaro ang nasabing koponan dahil kakagaling lang nila ng PBA Finals at sa darating na April 23 pa yung magiging debut game ng koponan ni Coach Tim Cone. Pero gaano nga ba kalakas yung starting 5 ngayon ng Barangay Ginebra? Bago yan, isa-isahin muna natin yung kanilang magiging starting 5. Para sa guard position, nandyan si Scottie Thompson at Stephen Holt. Para naman sa big man position, nandyan si Jamie Malonzo, Troy Rosario, at Japet Aguilar. Yan nga yung magiging panibagong starting 5 ng Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference. At base sa starting 5 na yan ng Barangay Ginebra ay napakalaki ng chance na malayo yung kanilang mararating ngayong All-Filipino Conference. Napakaganda ng combination ng starting 5 na yan ni Coach Tim, kung saan hindi pa rin nawawala yung kanilang veteran na experience, athleticism, at versatility. Unahin na natin etong si Scottie, one of the veterans ngayon ng Barangay Ginebra, isang all-around guard at sa kanya nga magsisimula yung kanilang opensa na triangle offense. Bukod sa opensa ay isa ring defensive prowess etong si Scottie. Pwede itong maging lockdown defender, partikular na sa perimeter, at meron din itong kakayahan na kumuha ng big rebounds at yan nga yung big advantage na itong si Scottie ngayong All-Filipino Conference. Pagdating naman kay Stephen Holt ay isa nga itong versatile guard na itong mga nakalipas na conference ay pinag-focus ito ni Coach Tim pagdating sa depensa, kung saan mga big imports pa yung kanyang pinigilan. At ngayong All-Filipino Conference ay naniniwala ko na mag-e-excel etong si Stephen Holt sa depensa dahil kinaya niya ngang depensahan yung mga imports. Ano pa kaya ngayong local players lang yung kanyang didepensahan ngayong Philippine Cup, at yan yung malaking advantage ng Ginebra ngayong conference. Bukod sa depensa ay ine-expect ko na ilalabas rin netong si Stephen Holt yung kanyang offensive side. Naniniwala ko na hindi lang sa depensa ito magpo-focus ngayong Philippine Cup, mas magkakaroon na nga ito ngayon ng leeway na ipakita yung kanyang offensive side. Sa katunayan, isa si Stephen Holt sa mga player ni Coach Tim na napakataas ng porsyento pagdating sa 3-point area. At the same time, isa rin itong slasher to the basket. At yan nga yung ine-expect ko na maipapakita na itong si Stephen Holt ngayong mas makakagalaw na ito pagdating sa opensa. Pagdating naman sa small forward position ay nandyan etong si Jamie Malonzo. Eto ngang si Malonzo mga chong ang nakikita nating papalit sa iniwanang pwesto ni Justin Brownlee. Eto na yung pagkakataon ni Jamie Malonzo na muling ipakita yung kanyang full potential dahil siya nga yung inaasahan na magi-step up sa Barangay Ginebra ngayong All-Filipino. Kung ano yung naging trabaho ni Brownlee netong mga nakalipas na conference, ayun nga yung kinakailangang punan ni Malonzo, which is pagdating sa opensa. Last conference nga lang nagbalik etong si Malonzo para sa kanyang kupunan matapos itong makarecover sa kanyang natamong injury. Maganda na rin naman yung kanyang ipinakita last conference at ine-expect ko na mas magiging maganda yung kanyang output ngayong All-Filipino dahil wala na ngang mga imports na naging sagabal sa kanya netong mga nakalipas na conference. Okay na rin naman yung injury netong si Malonzo, kaya expected talaga na isa siya sa pinaka magi-step up para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Pagdating naman sa power forward position ay nandyan
etong si Troy Rosario. Gaya ni Malonzo, ay last conference lang nakapaglaro sa Barangay Ginebra etong si Troy Rosario. Pero immediate impact nga agad yung kanyang nagawa kung saan talagang naramdaman ng Barangay Ginebra yung kanyang pagkakadagdag sa kanilang kupunan. Ang kaso nga lang, tinamaan ito ng injury noong finals na naging dahilan kung bakit siya missing in action, pero expected ngayong Philippine Cup na isa si Troy sa pinaka mag-e-excel ang performance sa kupunan ni Coach Tim Cone, at yung pinaka magiging contribution nito ngayong All-Filipino ay yung kanyang veteran experience at versatility sa loob ng basketball court. Kaya ngang maglaro ni Troy ng multiple positions, kaya nitong makipagbalyahan sa loob, perimeter, kaya rin itong tumira sa 3-point area. At ang versatility nga na yan ang magagamit ni Coach Tim Cone. At last but not the least, para sa center position ay etong si Japet Aguilar. Eto nga si Japet, mga chong, ang pinakasasandalan ni Coach Tim para sa center position. Wala na ngang iba pang big man ang Ginebra, kundi etong si Japet Aguilar. Isang veteranong big man at expected na may ipapakita rin ni Japet yung kanyang athleticism at shot blocking ability ngayong conference. Sa ngayon, yan yung magiging starting 5 ng Ginebra at paniguradong malayo yung kanilang mararating ngayong Philippine Cup.